Nakakahiya kasi kapag dumating yung time na hindi mo na kayang panindigan ang iyong pinapakita sa social media. Kapag dumating na yung time na hindi mo na masustain ang iyong mga kaprityuhang pangangailangan. Nakakahiya. Yan kasi, naunahan kayo ng yabang. Yan. Alam nyo, emosyon yan. Emosyon. If you don't accompany it with proper thinking, halaga naman, kakainin ka ng iyong emosyon. Mapa-good emotion man yan or bad emotion. Isa sinasabi nila, good emotion yun. Kasi nga, nag-reflex. Okay, good emotion. May ganyo yung mga tao para magtrabaho ng maayos. Pero yung way ba? Tama ba yun? Sabi nga ni Haring Solomon, ang wakas ng kapalaluan ay kahihiyan. Dahil basta readily accessible sa lahat ng bagay na meron ka. Sige, flex dito, flex doon, yabang dito, yabang doon. Nadayang iyong emosyon. Dapat sabayan mo ang tamang pag-iisip para sa ganon, mapagtanto mo ang mga bagay-bagay. Minsan kasi, inuuna natin ang ating emosyon and it's not accompanied with our mind. These are the things and lessons. Una, karamihan sa mga problema ng tao ay iyong maling paggamit ng emosyon. Bakit? Kasi hindi isinasama ang tamang pag-iisip. Ipapahamak ka talaga niyan. Pangalawa, sabi ni Haring Solomon, ang wakas ng kapalaluan sa buhay ay kahihiyan. Pangatlo, huwag unahin ang ating emosyon. Dapat nating isama ang ating pag-iisip para magkaroon ng tamang desisyon. Pang-apat, at itong aking sinasabi sa aking mga vlogs noon pa, patungkol sa pananalapi. Iba talaga yung huwag tayong paalipin sa pera. Hayaan natin ang pera ang ating aalipinin. Napakasimple lang unawain. Pera lang yan. Material na bagay lang yan. Tayo. Bakit tayo papaalipin sa pera? Kahit meron ka na sa mga bagay-bagay na to, matuto tayong magpakumbaba at mamuhay ng simple. Nung araw nga nagagawa natin ng simpleng pamumuhay, nakayanan natin. Eto, umaangat ka na, umaangat na tayo, nakakalimutan na natin kung saan tayo nanggaling, sobrang yabang na, emosyon na naman. Kapag ka nasanay ka doon sa kinasanayan mo noon, ng klase ng pamumuhay, at kahit meron ka na ngayon, financially or materially, it stays you down to earth. At panglima, kapag ka umaangat ka na sa buhay, at meron ka na sa mga gusto mo sa buhay, matuto kang pangalagaan, pahalagahan ang mga bagay na yan. Whether sobrang pinaghirapan mo, or whether sobrang daling nakuha mo. There is no difference between these two things. Pangalagaan mo mabuti kung anong meron ka. At maging humble. Yun ang pinakamahalaga. Pag sinabi kong maging humble, isipin na lang natin palagi. Bukas makalawa, mamamatay na tayo. Ako mismo ganun ginagawa. In that way, tumatanim palagi sa iyong puso't kaisipan na babalik tayo sa kawala. Na mamamatay tayo. Kasi ang problema, marami dyan mayayaman. Kahit sobrang tanda na. Sige pa rin, maangas pa rin sa pananalita, sa kilos, sa pag-iisip. Mayabang pa rin. Kapalaluan sa buhay. Hindi mo alam na tumatanda ka na. At bukas makalawa, pwede ka na pumana sa mundong ito. Isa pa, to lead you in a humble life, isipin mo palagi na mas marami pang mas mayayaman, mas marami pang mas marurunong kaysa sa atin. Hindi masama ang hangarin mga bagay-bagay dito sa mundo na makuha mo in different good ways. Kapag meron ka ng mga yon, pakiusap naman. Stay humble. Tahimik ka lang. Ito po muli yung Manong San na nagsasabing, sana po, nakatulong po ko sa inyo sa munting advice. Salamat po.